Halika't samahan ninyo akong pag-aralan ang isa sa pinakamalalim at pinakamakapangyarihang kabanata sa buong Biblia, ang unang kabanata ng Ebanghelyo ni Juan. Alam nyo, hindi ito basta-bastang kwento lang. Ito ay isang napakatibay na theological na deklarasyon kung sino ba talaga si Jesus. At sa simula pa lang, ipapakita na agad sa atin ang isang matinding pagkakaiba. Sa isang banda, andyan yung imahe ni Jesus na nakasanayan sa kultura. Minsan, isang sanggol na walang kalaban-laban o di kaya'y isang talo ng biktima. Pero sa kabilang banda, ipinipinta ni Apostol Juan ang isang larawan na puno ng kapangyarihan at pagkadiyos. Siya ang salita na walang hanggan, ang manilikha ng lahat ng bagay. Okay, ito yung magiging daloy ng pag-aaral natin. Magsisimula tayo sa isang karaniwang problema sa pagkakilala kay Kristo. Titingnan natin ang malinaw na sagot ng kasulatan at tatapusin natin sa kung paano ba natin ito isasabuhay ngayon. Sige, umpisahan natin sa unang bahagi. Isang tanong tungkol kay Kristo. Dito, kailangan nating suriin kung bakit delikado ang isang hindi kumpletong pag-unawa sa kung sino ba talaga siya. At dito po talaga yung problema, di ba? Kapag ang pagtingin natin kay Kristo ay limitado lang sa pagiging sanggol o biktima, parang ninanakawan natin siya ng kanyang tunay na kaluwalhatian, ng kanyang kapangyarihan. Kaya naman napaka-importante na balikan natin kung ano ba talaga ang sinasabi ng Juan Kabanata 1. Ngayon, pasok na tayo sa ikalawang bahagi, ang salita ng Diyos. Dito, ang Biblia mismo ang magwawasto sa anumang maling pananaw. Kasi yung mga unang salita pa lang ni Juan, isa ng matibay na deklarasyon ng tunay na pagkatao ni Kristo. Ang pinakasentro dito ay yung salitang Griego na logos o sa atin, salita. Pero teka, napakahalagang maintindihan na hindi lang ito isang konsepto o ideya. Para kay Juan, ang logos ay isang persona, isang banal na persona, ang buhay na kapahayagan mismo ng Diyos. Pakinggan ninyong mabuti yung parirala. Nang pasimula. Anong ibig sabihin yan? Inilalagay nito ang salita bago pa man magkaroon ng panahon, bago pa man magkaroon ng anumang nilikha. Ipinapakita nito na siya ay walang hanggan, umiiral na bago pa ang lahat. O, eto pa. Ano naman ang ibig sabihin ng kasama ng Diyos? Sinasabi nito na meron siyang sariling pagkakakilanlan, hiwalay sa Ama. Ibig sabihin, meron siyang walang hanggang relasyon sa Ama. Hindi siya ang Ama, pero siya ay laging kasama ng Ama. At eto na. Ito na ang pinakamabigat na pahayag sa lahat. Walang paligoy-ligoy, walang parang o gaya ng. Diretsahan sinabi at ang salita ay Diyos. Isang malinaw at hindi matinag na deklarasyon ng kanyang pagka-Diyos. So kung siya ay Diyos, ano ang natural na kasunod? Siyempre, siya ang manilikha. At napakalinaw ng sinasabi dito, lahat ng bagay sa pamamagitan niya nilikha. Sa kanya nagmumula ang lahat ng buhay at lahat ng liwanag. Kinukumpirma lang nito ang lahat ng naunang sinabi tungkol sa kanya. Okay, mula sa pagiging Diyos niya sa walang hanggan, dadalhin tayo ngayon ni Juan sa isang napakalalim na katotohanan, ang salitang nagkatawang tao. Dito, haharapin natin ang misteryo ng pagiging tao ni Kristo at kung bakit ito ang tanging paraan para makilala natin ang Diyos. Pag nilayan natin ito sandali, grabe, di ba? Yung manlilikha na walang hanggan, pumasok sa sarili niyang nilikha. Naging laman at buto. Hindi lang siya dumalaw, nanirahan siya kasama natin. Kaya yung ideya ng isang malayong Diyos o yung ideya na si Jesus ay ordinaryong tao lang, binubura lahat yan ng talatang ito. Napakalinaw ng sinasabi dito, di ba? Kung walang sino man ang nakakita sa Diyos at tanging ang anak lamang ang nagpakilala sa Kanya, isa lang ang ibig sabihin niyan. Si Kristo ang nag-iisa at eksklusibong daan para makilala ang Diyos Ama. Period. Ngayon, mula sa teolohiya, lumipat naman tayo sa practical na aplikasyon. At sino ang pinakamagandang modelo ng ministeryo dito sa kabanata? Walang iba, kundi si Juan Bautista. Isipin niyo yung esena. Pinuntahan si Juan ng mga lider ng relihiyon. Gusto nilang malaman kung sino siya. Naghahanap sila ng Mesiyas at tinanong nila siya ng diretsahan. At pansinin niyo ang sagot niya, agad-agad, walang pag-aalinlangan, walang pagpapaligoy-ligoy. Hindi ako ang Mesiyas. Napakalinaw sa kanya ng kanyang papel at inalis niya agad ang atensyon mula sa kanyang sarili. Pero hindi sila tumigil. Tuloy-tuloy ang tanong. Pilit nilang binibigyan si Juan ng isang sikat na pagkakakilanlan, pero tuloy-tuloy din siyang tumatanggi.
Ang ikli ng mga sagot niya, di ba? Hindi ako. Hindi. Ang punto niya, wag ninyo akong tingnan. Hindi ako ang mahalaga dito. Ang misyon ko ang mahalaga. At dito na niya sinabi kung sino talaga siya. Hindi siya yung destinasyon, hindi siya yung ilaw. Isa lang siyang tinig, isa siyang karatula na nakaturo sa darating na Panginoon. At ito na ang pinaka-highlight ng ministeryo ni Juan Bautista, isang direktang deklarasyon. Itinuro niya si Jesus at ipinahayag hindi lang kung sino siya, kundi kung ano ang gagawin niya, ang magalis ng kasalanan ng buong mundo. So narinig na nila yung patotoo tungkol kay Kristo. Ngayon ano yung tamang tugon? Tingnan natin yung naging reaksyon mismo ng mga unang alagad. Ito ang perpektong modelo para sa atin. Pagkatapos makilala ni Andres si Jesus, ano ang una niyang ginawa? Hindi niya ito sinikreto, hindi niya ito sinarili. Agad-agad, hinanap niya ang kapatid niya at nagpatotoo. Personal, agaran, at deklaratibo. At dito na tayo papunta sa ating huling bahagi at konklusyon, ang tawag na direktang nakaatang sa balikat nating lahat ngayon. Kung isusuma natin, napakalinaw ng modelo mula sa Juan Kabanata 1. Una, bawasan ang sarili, tulad ni Juan Bautista. Pangalawa, itaas si Kristo, ituro siya. At pangatlo, ipahayag ang mensahe, tulad ng ginawa ni Andres. Yan ang buod ng isang ministeryong nakasentro kay Kristo. At dito po nagtatapos ang ating pag-aaral na nagiiwan ng isang napakahalagang tanong para sa bawat isa sa atin. Ang Kristo na ipinapangaral natin ay ang makapangyarihan, sapat at kataas-taasang Kristo ng Juan Kabanata 1 o isang bersyon na nabawasan at hinubog ng kultura? Ang sagot natin sa tanong na yan ang siyang huhubog sa kabuuan ng ating ministeryo.